Kaya sa mga magpapagawa dyan ng bahay, kailangan po ang waterproofing at importante po siya para po walang leak sa loob ng bahay nyo, sa flooring, sa pader ng bahay nyo, sa bubong. So, story time, share ko lang sa inyo na finally natapos na rin yung pagpaparenovate dito sa bahay namin. After 4 months and 3 days, finally natapos na rin. At bakit ko natandaan asan talagang 4 months and 3 days? Kasi nung nag-start na iparenovate ito, nagkataon na it was March 11 kung saan inaresto si Duterte. At from Hong Kong, dinala siya sa The Hague, Netherlands. So, di ba, in just one day, nakadalawang bansa siya, o di ba, sana all. Ang kakatwa pa nito, nagkataon, yung unang gumagawa dito ay mga DDS. My goodness, solid DDS, grabe. Okay lang na DDS na sila, kaya lang, medyo nakakasakit ang ulo yun, the way na magtrabaho sila, and buti na lang, eventually, napalitan sila. So, na tayo mag-focus doon, dahil at least, tapos na yun. And ayun, makikita nyo dito, di ba? Ang ganda ng pintura ng aking kwarto. Dati kulay orange ito. So, nagreklamo nga ako kulay orange. May allergy ako sa orange. Kaya yan, buti na lang. Pinatungan na dito to ng bagong pintura. At ayun, ang kulay niya ngayon ay kulay cream. Ba't nga ba ako nag-story time? Kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung meron din naman ako alam sa mga ganitong trabaho, no, sa mga repair, pagpapagawa ng bahay, ganyan. Dahil natutunan ko yun sa tatay ko. Pero merong isang ginawa dito na hindi ko in-expect or never kong narinig yon sa buong buhay ko. At ito yung tinatawag na waterproofing. And paano ko nalaman yon? Kasi, bali kasi dito sa amin, dalawa yung banyo namin. Wow, sana all dalawa yung banyo, no? Hindi. Dalawa yung banyo dito kasi up and down yung bahay. Nire-repair nga itong bahay, nire-renovate. So, nagbabanyo kami sa baba. And then, one time, habang naliligo ako, di napansin ko na itong pader, halimbawa ito yung pader ng banyo, napansin ko sa bandang taas, may guhit siya, para bang may tumutulo na something, ano ba to? Apparition ba to or what? Himala, ganun. Parang may tumutulo, parang may lumuluhan na something. Tapos pagtingin ko sa kisame, bakit ganun? Parang may mapa na gumuguhit dun sa kisame. And then, pagtingin ko pa doon sa bandang doon sa kabila, ganun din. Tapos, sabi ko, naku po, naglilik, may tumutulo sa taas. Kasi, bago pa i-renovate itong bahay na to, pinaayos ka na rin yung leak na yon sa baba. Kasi nga, yun nga, napansin ko nga na may tumutulo. Akala ko naman, PVC, yung mismong tubo sa may toilet, sa mismong kubeta, ayun. Yun pala, ang naglilik ay mismong flooring nitong banyo dito sa second floor. At dun ko lang nalaman yung salitang waterproofing. At paano ba ginagawa yung waterproofing? So, ang tamang sistema ng waterproofing, halimbawa ganito. So, ito halimbawa yung flooring. Kunyari, magbubuhos pa lang ng semento. So, bubuhusan niya ng semento. And then, patitigasin. And then, pagkatapos, lalagyan siya ng waterproofing. Hindi ko na sigurado kung ang ginawa ba dito sa second floor ay pagkatapos ng buhos ng semento, pinatigas, and then something like siguro palitada or what, and then sa kanilagyan ng tiles. Which is, ang tama palang proseso ay magbubuhos ka ng semento, patitigasin, lalagyan ng palitada, then waterproofing, and then next ay saka lalagyan ng tiles. Kaya pala ang nangyayari, akala ko tumutulo yung PVC pero hindi naman, nakikita namin na hindi naman tumutulo yung PVC kahit nung paman pinaayos ko din yun nung hindi pa nire-renovate itong bahay, pinapala na rin yun ng Volcasil pero wala pa rin. Yun pala yung mismong flooring na nitong toilet sa second floor ay merong tagas tumutulo tuwing gumagamit kami ng banyo dito, halimbawa may naliligo dito, ganyan, tumutulo yung mismong tubig sa baba. At yun ang nagiging reason kung bakit yung tubig tumutulo sa kisame, tumutulo sa kahoy, kaya yun ang nangyari. Kaya so, na-double yung trabaho kasi nung time na yon bagong pintura na yung kisame sa baba ng banyo, at kumbaga finish na yun, tapos na. Kaya lang dahil nga sa tumutulo, ang ginawa, dinakbak ulit. Yung kisame, and then nilagyan ng waterproofing yung ilalim. Kisame nitong banyo sa ilalim. Kaya lang, habang tumatagal, hindi pa rin nawawala yung leak. Kasi pagkatapos ng waterproofing sa ilalim, so patutuyuin. Then after mga 2 days yata, so nilalagyan ng tubig itong mismong banyo. Kumbaga water testing, binubuhusan ng tubig yung mismong banyo dito para malaman kung meron pa rin tulo, which is meron pa rin. So ang ginawa, nilagyan ulit ng waterproofing itong ilalim, and then itong mismong banyo dito sa taas, nilagyan din siya ng waterproofing. So yung tiles, so ang ginawa, nilagyan siya ng waterproofing din para mas makontrol yung leak. So, yun ang nangyari doon. Kaya yun, kaya sinishare ko sa inyo na
sa pag-construct ng bahay, napaka-importante din pala yung waterproofing. So kung hindi kayo familiar sa waterproofing, importante po pala, napakahalaga nun para maiwasan yung pag-leak sa ibaba, sa may kisame nyo. And based din sa pag-search ko sa YouTube and then dito sa TikTok, doon ko rin nalaman na yung waterproofing pala ay hindi lang siya applicable sa flooring, sa side, kundi pati din pala sa mismong pader ng bahay natin or sa mismong building. Kasi halimbawa, pag walang waterproofing yung ating pader, may tendency na kapag halimbawa sobrang lakas ng ulan at sabihin natin everyday umuulan, may tendency na mapapansin nyo na lang na para pang may mga tagas-tagas dito sa pader at hindi nyo namamalayan na yung tubig sa labas pumapasok dito sa loob. So, yun po pala siya. And disclaimer lang po hindi po ako architect, hindi ako engineer, hindi ako carpenter. It's just based on our experience at yung sinishare ko sa inyo na kung gaano ka-importante ang waterproofing. And ayun nga, dahil walang waterproofing itong aming banyo, hindi ko lang sure kung wala talaga siyang waterproofing or what. Pero yun, dahil doon, nadoble yung trabaho, nadoble yung gastos. So, sa halip na matapos agad yung nagpipintura dito, ayun, nadoble ulit yung trabaho. So, yun, sayang yung oras, yung panahon, yung gastos na panibagong pintura ulit. Kaya sa mga magpapagawa dyan ng bahay, kailangan po ang waterproofing at importante po siya para po walang leak sa loob ng bahay nyo, sa flooring, sa pader ng bahay nyo, sa bubong. Pat alam nyo po yun. At magtatanong din kayo sa mga manggagawa nyo or karpintero nyo tungkol dito sa waterproofing. Kasi may time po talaga na minsan, wala pong pakialam yung mga manggagawa kundi yung sweldo lang nila. Hindi ko nilalahat pero may mga ganong instances na lalagay lang sila ng bubong pero hindi man lang nila sinasabi sa inyo na importante ang waterproofing. So, yun po. Kaya sinishare ko sa inyo yung waterproofing na ginawa dito sa bahay namin. So, yun po.